Bago po muna natin simulan nito, may tanong lamang po ako. Kung napanood nyo na po yung lumang palabas, ito ay inirelease o ipinalabas sa Amerika. Ayun, dumating din naman sa atin noong 2008. Yung palabas po na The Curious Case of Benjamin Button. So, if you're familiar with that, napalabas na rin yan, na-air sa TV natin, ng free. May available naman din po yan sa internet. Well, yung The Curious Case of Benjamin Button, ay unusual story to. Ito ay isang fantasy na kung saan si Brad Pitt na gumanap sa Benjamin ay siya ay tumatanda pabaliktad. So, siya ay pinanganak ng matanda na, mukhang matanda. And then, habang tumatagal, siya ay pabata ng pabata ng kanyang panglabas na physical. And then, to cut story, to cut yung pinaka-story niya, meron akong lines na gustong maibalik sa inyo kung napanood nyo na yon sa bandang dulo na yun eh. Ito yung part na kung saan ay nag 1 year old na yung kanyang anak kay Daisy. Ito yung lines na sinabi ni Benjamin. Nag-uusap sila ng kanyang buntis kasi hindi sila kasal, si Daisy. Ang sabi niya, you're gonna have to find a real father for her. Yung lines niya. You're gonna have to find a real father for her. So, kailangan mo maghanap ng tunay na ama. Well, siya yung ama, biologically. Pero what he mean is, kailangan ng totoong ama. Then, in-explain niya kung ano ibig sabihin nun. Sabi niya, she's gonna need someone to grow old with. She needs a father, not a playmate. So, words of wisdom yun, na kailangan makita na kung saan sa bawat yugto ng buhay ay may kaakibat na struggle, may kaakibat na responsibilities, at may purpose ang bawat yugto ng ating buhay. Iba yung bata, iba yung young man, at iba rin yung elder. Iba yung nakikita ng isang bata, iba yung nakikita ng isang young man, o kabataan, iba rin yung nakikita ng mga nakakatanda. Bawat yugto ng buhay ay meron kang i-contribute sa bawat isa. Now, gusto ko lang makita nyo dito na sa bawat yugto ng buhay ay may ine-expect ang Diyos at meron siyang binigay sa'yo na kalakasan upang gawin yon. In the same way, itong 1 John, if you look the Bible, yung ating text ngayon sa 1 John 2 verse 12 to 14, 1 John 2 verse 12 to 14, ipinakita yung iba't ibang stages ng spiritual life. And then I will argue later on na hindi to literal na ages. Ito ay spiritual growth or maturity ng bawat mananampalataya na Kristiyano na sinulatan ni John. Sinabi doon, little children, young man, and father. So, huwag natin patagalin na, tayo po ay magsitayo, ating pong basahin ang ating sermon text sa umaga na ito. Ito po ay matatagpuan sa 1 John chapter 2 verse 12 to 14. 1 John chapter 2 verse 12 to 14. Hayaan niyong basahin ko to sa ESV na translation. At hayaan niyo po, pangunahan ko po kayo. Verse 12, I am writing to you little children because your sins are forgiven for His name's sake. I am writing to you fathers because you know Him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, children, because you know the Father. Verse 14, I write to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong, and the Word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Pagpalain na pagkabasa sa salita ng Diyos, tayo po ay manandali ang manalangin. Aming Diyos na banal, puno ng grasya na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. At ngayon, Panginoon, na kami ay nandito, Panginoon, bigyan mo muli kami ng pagkakataon upang makarinig ng iyong salita. Baguhin mo kami, tulungan mo kami na makita ang katotohanan na ito. Muli, O Diyos, ay wala kami ibang hiling kung hindi makita ito, makita ang iyong ebanghelyo, makita may taas si Kristo at sa pulpito na ito. At muli, gamitin mo ako at gamitin mo bawat isa sa amin upang magkaroon, Panginoon, ng pag-reflect, Panginoon, sa iyong salita. Muli, O Diyos, di ko to kakayanin, Panginoon. Dito ka sa kakayanan na aming lakas, ito ay sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu.
Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong magsiupo. Now, meron akong dalawang observation na nakita sa text na ito, sa verse 12 to verse 14, itong tatlong verse na ito, ay may dalawang observation na makikita natin sa verse na ito. Unang observation is, dito si Apostle John ay after niya magbigay ng maraming test, biglang niyang inaddress yung mga mananampalataya. Then matatagpuan ninyo na after niya sabihin na, I write to you, little children, fathers, young men, bigla siyang uli nagbigay ng series of tests. Ang gusto ko makita niyo dito, andun pa rin tayo sa tema na kung saan yung test ng true Christianity o yung test of true Christianity. Babalikan natin to para hindi tayo maligaw sa pag-i-interpret ng Biblia. Una, sinabi doon ni John sa 1 John chapter 1, yung Christological test, yung tamang pag-unawa sa persona at sa gawa ng Panginoong Hesukristo. 1 John chapter 1, Christological test. Then, pagdating mo ng 1 John chapter 2, yung hamartological laman. Ibig sabihin, yung view mo sa kasalanan. Sabi niya doon na kung sinasabi mo na wala kang kasalanan, wala sa iyo ang Diyos. Ikaw ay sinungaling. At sinabi mo sinungaling ang Diyos. Sapagkat tayo ay may kasalanan. So, sinasabi niya, the truly believer ay ina-acknowledge nila yung kanilang kasalanan. Meron silang correct view of their sinfulness. Then, yung last time na ating diniscuss o ating napangaral ay yung brotherly love na test. So, from brotherly love, yung tunay nagmamahal sa ating mga kapatid. And then, biglang nag-pause, na para bang nag-pause si John dito sa series na ito, o sa verse 12 to 14. Then after nun, by verse 15, pag binasa ninyo, ang sasabihin niya, reject mo yung worldliness. Do not love the world. So, from test of doing this, now, do not do this. Series of test yung bagay na iyon. Para bang nagkaroon ng pause sa bagay na ito. Now, ang tanong is, bakit ni John inilagay ito dito? Bakit? Kapag nagbabasa ba kayo ng Biblia, do you think or do you try to think na bakit ito naisulat sa ganitong paraan? Ganun yung way dito. So, kailangan makita na from series of tests, Christological, Hamartological, Obediential assurance, Brotherly love assurance, tapos biglang, I write to you, brothers. I write to you, young fathers, young men, fathers, children. Because naalala bigla ni John. Siya ay biglang na-move deeply na encourage yung mga brethren. Meron ba yung pagkakataon na kung saan meron kang ginagawa, meron kang kinakausap, and then suddenly may naisip ka, naalala mo yung ganitong kapatid. And then you try to message him o try na kamustahin siya out of nowhere. Ganun yung nangyari kay John dito. He's thinking about the brethren kasi siya ay matanda na. Siya ay mamamatay na, siya ay kukunin na ng Panginoon. And then iniisip niya, anong magiging kalagayan ng mga aking mga brethren? And then ayun yung ginamit niyang word, little children. It's an endearment term. Endearment yon. Ito ay merong intimacy. And then pangalawa, ang kailangan niyo ma-observe dito is, yung verse 12 to 14, ay para bang isinulat ni John into a style ng parallelism. Ito yung 6 sentence, na may kita nyo 6 sentences, then meron siyang tatlong tao o tatlong grupo na binanggit sa unang part, and then meron siyang tatlong grupo uli sa pangalawang part. In verse 12, if you have your Bible, in verse 12, sinabi niya doon, little children. Pagdating mo ng verse 13c, children. Then pagdating mo ng 13a, verse 13a, binanggit niya yung fathers. And then pagdating mo ng 14a, fathers uli. Then, pagdating mo ng verse 13b, young men. And then, pagdating mo ng 14b, young men uli. Ito ay parallelism. And alam nyo ba, na kung saan, itong tatlong grupo na ito, ito yung nag-represent din ng mga tao sa loob ng simbahan. Itong tatlong grupo na to, they represent the people inside the church. From children, ibig sabihin nun, it represent those people, those believers na kung saan ay may tender kindness
tender love. There are those people na kung saan newly convert, they have this feeling, emotionally moved. Then yung mga young men, ito naman yung nag-represent ng zeal, ng strength. Then mamaya explain ko yan kung bakit ganun. There are those people na kung saan active, nag-engage sa gawain ng Panginoon. And pagdating mo naman ng fathers, these people or this group of people represent those who are wise by their experience, may wisdom, may knowledge. Kaya sabi niya mamaya, you know Him from the beginning. No. They know. They have knowledge and wisdom. Kalaan niyo ba, sa Bible, pag sinabing parallelism, isa tong way ng hermeneutical to understand yung text. When we say parallelism, ito yung mga verses or stanza sa scripture na kung saan ay para bang magkaparehas yung dalawang verses. Hindi ito bago sa writings ni John. Mapapansin nyo yung mga dualistic parallelism. Una, yung light and dark. Yan, parallelism yon. Truth and falsehood. Makikita nyo rin yan sa 1 John. Love and hate. Ayun yung last time nating diniscuss. Those who love their brothers and hate their brothers in life and death. God and world. Then, children of God and children of the devil. Ito ay dualistic parallelism. Hindi ito bago kay John. Pero, mayroong iba't ibang uri ng parallelism. May iba't ibang uri ng parallelism. For us to interpret this text, kailangan natin makita ano ba yung iba't ibang parallelism at ano ba dapat yung i-apply natin sa bagay na ito. Kaya kung masasabi na yung una niya binigkas sa verse 12 na little children ay hindi literal na little children o yung mga bata. Ayan, yung mga anak po ako na 6 months, magsi 6 months. Hindi po yan yung sinulatan ni John. Yung una na example ng isang kinds ng parallelism ay yung tinatawag na synthetic parallelism. Synthetic parallelism. Then we have also the synonymous parallelism and we also the antithetical parallelism and dualistic which is nabanggit ko kanina. And then meron pang ibang mga kinds. Pero gusto ko makita nyo dito na kung saan may dalawa tayong pinaka-option na ma-observe natin. Ano ba yung way? Ano ba yung proper na parallelism na dapat apply sa text na to? Example ng synonymous parallelism, ito yung nag-repeat ng dalawang lines. So, inulit yung fathers, young men, children. So, therefore, synonymous parallelism na ba siya? Pag sinabi nating synonymous parallelism, we can look for the example sa Proverbs 19 verse 5. Proverbs 19 verse 5, sinabi doon, a false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will not escape. So makikita mo dun sa verse na yun, yung false witness at yung breath out lies ay isa lang naman. Parehas ng meaning, magkaiba lang ng words na ginamit. Another thing, ibig sabihin nun, they have the same meaning, different words. Pag sinabi naman natin na synthetic parallelism, ito naman yung may isang verse, then meron siyang parallel na isang verse, pero para ba nagtutulungan sila? Para bang may progress. In-explain niya ito, then suddenly i-explain niya itong pangalawang verse para mas maunawaan mo yung unang verse. For example, in Proverbs 92 verse 9, sinabi niya doon, for behold your enemies, O Lord, for behold your enemies shall perish, all evildoers shall be scattered. Ano mapansin niyo doon? Mapapansin mo doon yung progress ng punishment. From perish to scattered. Ibig sabihin na may progress. May progress pag sinabi nating synthetic parallelism. And then, pag binasa mo pa yung Proverbs 92, and sa mga last verse nun, yung sa progress naman ng blessing sa mga mananampalataya. Another example ng synthetic parallelism ay matatagpuan sa Matthew 7 verse 7. Ito yung verse mamaya. Sana hindi ko maagaw yung interpretasyon. Pero sa Matthew 7 verse 7 na isang uri ng synthetic parallelism sapagkat unang binigkas doon yung ask and it will be given to you. And then after nun, seek and you will find. And then knock. They are different words, different meaning pero nagbi-build up. May progress na binubuo yung writers. Different ideas pero may progressive na statement
At ayun yung ginamit dito ni John sa verse 12 to 14. Una mong tingin, para siyang synonymous sapagkat inulit niya yung parehas na words, young men, fathers, little children and children. Pero hindi po ito synonymous parallelism. Kailangan natin makita ito in the lens of synthetic, na ito ay nagde-develop by advancing and through the next line. Now, I want to use that para maunawaan natin ito sapagkat hindi ito literal as I said kanina. Kaya ang ating mensahe po ngayong araw na ito, o umaga na ito is, in every stage of spiritual life, we stand on the same truth. Our sins are forgiven through Christ. In every stage of spiritual life, we stand on the same truth. Our sins are forgiven through Christ. Sa bawat yugto ng ating spiritual na buhay, iisa ang katotohanang ating pinaghahawakan. Pinatawad na tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. May dalawang puntos lang po ako na gusto po natin maunawaan ngayon o maintindihan. Una is encouragement for all believers. Yung purpose ng writings ni John o yung kaya nito sinulat is for us to be encouraged sa lahat ng mananampalataya in different set of ages, different growth in spirituality. Pangalawa is encouragement for different believers. Una, in-address niya, in-encourage niya, in-admonish niya lahat ng mananampalataya, little children. And then, after noon, i-encourage niya yung bawat grupo, bawat level ng spirituality ng mananampalataya. Pumunta po tayo sa unang punto, encouragement for all believers. In verse 12 ng chapter 2, sinabi niya doon, I am writing to you little children. Ang Greek po nun ay teknion. At mapapansin nyo mamaya, pagdating mo ng verse 13, magkaiba ng Greek verb sa ginamit for the child. Saan ba ginamit itong mga teknion na ito? Itong little children. Merong 7 ginamit o 7 beses ginamit ito ni John. Ginamit ito sa verse 12, verse 13. Ginamit niya rin ito sa verse 28. Ginamit niya rin ito sa verse 7, verse 21. So, basahin ko uli. My little children, I am writing this to you so that you may not sin. Now, ayun yung una niyang ginamit, my little children. Nag-aalala si John na baka may mga mananampalataya na namumuhay habitually sa kanilang kasalanan. In verse 12, ito yung ating text is, I am writing to you little children because your sins are forgiven for His name's sake. Ina-assure ni John na kayo ay pinatawad na ng Diyos Ama. Hindi niya yung gagamitin sa iyo. Sinusulat niya na ikaw ay pinatawad na sa pamamagitan ni Kristo. In verse 28, ito ulit yung ginamit ni John na little children. And now, little children, abide in Him so that when He appears, we may have confidence and not shrink from Him in shame at His coming. Ibig sabihin nun, ina-encourage ni John na mag-persevere kayo, magpatuloy kayo sa pananampalataya hanggang siya ay dumating. Pagdating mo ng chapter 3, verse 7, uulitin ulit ni John yun. Little children. Ang sabi niya doon, keep yourselves from idols. Ibig sabihin po nun, yun yung final admonition niya. Final na kanyang rebuke sa mga tao na kung saan ipinapalitan nila yung kanilang pagmamahal na dapat kay Kristo. At ito inilipat sa ibang bagay. Ito ay sabi ni John, keep yourselves away from anything that takes your heart from Christ. While yung verse 13 at verse 18 na children, ang Greek naman po na ginamit ay paideon. So from teknion to paideon, magkaiba po ng meaning. Ang ibig sabihin po ng children sa verse 13, ito po yung parallelism po dapat natin, ay ibig sabihin po nun ay spiritual infants. Spiritual infants. In verse 13, chapter 2, I write to you children because you know the Father. Ibig sabihin nun, lahat ng spiritual infants, lahat ng newborn in Christ, another term, babes in Christ, they also have this point na kung saan ay lahat tayo nakareceive in somehow, in our starting point, ng pagpapatawad ng Panginoon. Walang nagsimula sa Kristyanismo
sa pamumuhay bilang Kristiyano na hindi pinatawad ng Diyos, lahat ay dadaan. Pinakauna sa kapatawaran ng Diyos. The moment na ikaw ay nagtiwala, na nanampalataya sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang persona, ay na yung pagkakataon na ikaw ay nakareceive ng kapatawaran sa iyong kasalanan. In verse 18, muling ginamit ni John yung children, yung paideon, ang sinabi niya doon. In verse 18, kapag tumalong kayo sa mga susunod na mga verses, children, it is the last hour. And as you have heard that Antichrist is coming. Ano ibig sabihin nun ni John? Wina-warning niya. Yung mga newborn infants, yung mga babes in Christ, yung mga newly convert na kung saan mag-ingat. Bakit? Because their nature as a newborn, as a babes in Christ, newly convert, madali silang ma-deceive. They're easy to deceive. They are prone to deceive by false doctrine. Sino yung pinakamadaling ma-deceive ng false doctrine? By false teachers. Bakit? Kasi sila ay mga bago pa lang, newly convert. In Ephesians 4 verse 14, sinabi doon ni Pablo, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. In 1 Peter 2 verse 2, like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. And in Hebrews 5 verse 12 to 13, for though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food, for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. So makikita natin doon na kung saan may contrast na yung mga infants, mga newborn in Christ, they need milk. Then yung mga mature ay solid food. They are ready for solid food. Pag sinabi nating milk, ang kaya lang nilang tanggapin ay yung mga basic doctrine, basic principle ng Ebanghelyo, while yung mga mature ay they are ready na sa mga mas deeper pang understanding ng salita ng Diyos. Now, going back doon sa verse 12, gusto ko nyong makita dito na kung saan itong little children, na kung saan sinulat ni John ay ina-address niya ang lahat ng mga mananampalataya. Ayun na yung pinakapunto. Yung sinabi ni John na little children, teknion, is addressed to all believers. He addressing all believers regardless ng iyong maturity or spiritual growth. He addressing all of us, infants, father, and young men, na kung saan tayo ay nakareceive ng pare-parehas na pagpapatawad ng Diyos. Tayo ay nakareceive ng pardon, forgiveness, na kung saan ay greater blessing, o one of the greatest blessing ng Ebanghelyo. When we say forgiveness, na na-receive ng bawat mananampalataya, ito ay yung judicial act. Ito ay isang legal term na ginawa ng Diyos. Ito ay legal term na kung saan isang mananampalataya ay nirelease na. Siya ay malaya na saan? Sa guilt ng kanyang kasalanan against the law. Ang resulta noon, siya ay justified. Ito ay isang objective at legal. Ito ay pagbabago ng status legally. Now, sinulat yun ni John is for us to be assured doon sa ating salvation. Balikan natin yung purpose ng letter in 1 John 5 verse 13. 1 John 5 verse 13, I write these things to you, that you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. So assurance. Assurance pa rin ng salvation ang pinakatema ni John. The point is, si John ina-address niya at mananampalataya as using as little children and for us to know na tayo ay pinatawad na ng Diyos. Kailangan natin makita dito na kung saan walang ibang goal yung gospel na sulat ni John is para sa atin, para ma-assure tayo na tayo ay ligtas. At hindi lang yun, kundi tayo ay ma-comfort din sa bawat level ng ating buhay. Ikaw man ay infants, ikaw man ay young men, ikaw man ay fathers, meron tayong iisang sandigan. Ayun yung kapatawaran ng Diyos sa Ebanghelyo. In Hebrews 8 verse 12, for I will be merciful toward their iniquities and I will remember their sins no more. Ayun yung forgiveness na ibinigay ng Diyos sa bawat mananampalataya. In Isaiah 1 verse 18,
Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Wala na tayong kasalanan sa pagpapatawad ng Diyos. Yung kasalanan mo, from past, present, and future, ito ay pinatawad ng Diyos. Your actual sin, your secret sin, ginawa mo ito secretly, openly, ito ay pinatawad na ng Diyos. Yung kasalanan mo, kung ikaw ay nananampalataya, ay tapos na. Final na yon ang kinamatayan nyo ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Wala na magbabago doon. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Romans 8, in Romans 8 verse 33 to 34, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Ano pa yung pwedeng mangyari? Sino pa yung pwedeng mag-charge, mag-condemn sa atin kung tayo ay pinatawad na ng Diyos? In verse 12, pinakita rin dito na hindi lang yung lahat ng mananampalataya ay pinatawad ng Diyos. Kung hindi ito ay pinatawad ng Diyos, hindi dahil sila ay mas mahusay kaysa sa iilan, mas mabait, mas morally upright, mas knowledgeable, sila ay pinatawad ng Diyos. Sabihin niya doon sa next word, for His name's sake. We are forgiven for His name's sake. For His name's sake. In Jeremiah 14:7, though our iniquities testify against us, act, O Lord, for your name's sake. Act, O Lord, for your name's sake. Hindi ito tungkol kung ano yung gano'ng kakabuti, ano yung mga ginawa mo sa simbahan, ano yung mga ginawa mong mga kabutihan. Hindi ito matatagpuan sa atin, ito ay ginawa lamang para sa pangalan ni Kristo. Kaya ito yung invitasyon natin sa bawat mga makikinig. Kung meron man ako kinakausap dito na if you think you are a good person, well, hindi naman ako kasing sama ng aking kaibigan. If you think na kung saan ang kailangan mo lang gawin para ikaw ay mabunta sa kalangitan, ay mamatay, kayo nagkakamali. Kayo nagkakamali. Because sabi ng Scripture is, yung sinabi ng Scripture, sinabi ni Kristo na I am the way, hindi niya sinasabi na hindi lang siya yung isa sa maraming daan, siya lamang ang daan ng buhay at katotohanan. Kaya nung tayo ay pinatawad na ng Diyos, we are forgiven because Christ paid for our price, for our sins. Hindi lang yun, basta pinatawad lang. Ito ay may pagdanak ng dugo sa cross ng Kalbaryo. And then, yung ating kasalanan ay na-impute doon kay Kristo sa cross. Sabi sa Galatians 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hung on the tree. Doon sa cross ng Kalbaryo, si Kristo ang nagbayad, inako ang kasalanan na dapat sa iyo, yung galit at puot ng Diyos na dapat sa akin, dapat sa iyo, ay inako niya. At kung sino man yung mananampalataya, at kung sino man yung tiwala doon sa ginawa ni Kristo at sa kanyang persona, ay may kapatawaran. At ayun yung kapatawaran na sinasabi ni John dito. That little children, your sins are forgiven for His name's sake. Ang question ngayon ay ito, meron bang mga problema o meron bang mga nagpapahirap sa atin? What troubles you lately? Ikaw ba ay nag-iisip, nagugulimahanan tungkol sa iyong kalusugan, tungkol sa iyong finances, sa pagmamahal ng bilihin, mga bills? Ikaw ba ay may problema in terms ng relationship sa iyong asawa, sa iyong kaibigan? Meron ka bang, natatakot ka ba tungkol sa paparating na kinabukasan? Ay sinasabi dito ni John na kung saan, wag kang ma-discourage sapagkat yung mga bagay na iyon ay temporary lamang. Kang ma-discourage sapagkat temporary lamang yun. Yung pinaka-problema mo, your greatest problem is the sin and death. Sin and death. Kung saan yun ay eternal at ayun ay binayaran na. Ayun ay settled na kay Christ. Kaya kung ikaw ay pinatawad ng Diyos, ikaw ay na kay Kristo na, ano pang pwede mong isipin? Ano pang pwedeng gawin sa'yo ng mundo? Wala na. Sapagkat yung pinaka-problema natin na sin and death is already settled. Kaya ito yung hamon ko sa bawat mga nakikinig, sa bawat kapatid na nakikinig.
ikaw ay magalak. Rejoice because your sins are forgiven by the Father, and it will never be charged again to you. Ikaw ay pinatawadan ng Diyos Ama. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka kagaling, kung gaano ka kabait, kundi ito sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan lamang ni Kristo. At ang ating pangalawang punto sa ito, encouragement for different believers. After i-address ni John na pangkalahatan na mananampalataya, little children, your sins are forgiven for His name's sake, na lahat tayo ay may common ground, tayo ay pinatawad na ng Diyos, and then right now, He will address by different stages ng spiritual maturity. Encouragement for different believers. Kailangan natin makita na yung forgiveness na meron tayo na galing sa Ama ay sa pamamagitan lamang ni Kristo na ating mediator. Ni kay Kristo lamang. At the same time, lahat ng blessings and skills and responsibilities, privileges, ay galing din lamang sa Diyos. At ito ay dumadaan lamang kay Kristo. Now, yung ating magiging transition dito, he now address from generic or general believers, he now address John, the different members of family, the different believers inside the church. Different level of maturity and their responsibilities. Again, kaya natin makita na hindi ito literal na mga young men, dito literal na kung saan mga fathers, at dito rin ito literal na mga infants. Kailangan natin makita dito yung katotohanan na kung saan lahat naman tayo ay may iba't iba talagang spiritual maturity. Hindi tayo pare-parehas ng spiritual maturity. Kailangan mag-grasp natin yung katotohanan na iyon. And then, kailangan din natin makita na hindi si John nag-discriminate na ikaw kasi ganito. Kailangan natin makita na bawat isa ay still nasa body ni Christ at bawat isa ay merong kanyang mga gawain. Meron kang kailangan gawin and then to edify the brethren. And then, another observation natin dito kailangan na makita is, ini-emphasize dito ni John yung young men. Kung bakit hindi siya chronologically, from children, young men, and fathers, because ini-emphasize lalo ni John dito yung young men. Because of their responsibilities. Because of their responsibilities. Mas ini-emphasize si John yung mga young men kaya siya nilagay sa dulo. Kaya siya nilagay sa dulo. In verse 13, see, children, we already seen the children. Ayan yung binanggit ko kanina na paidion, mga newborn infant. Ano ba yung karakteristik nila? At ano yung encouragement ni John? Now again, sinabi ko kanina, ito mga children na ito, mga newborn in Christ, they are prone to deceive. Madali silang maloko. They are hunger for the word. Meron silang hunger. Meron silang uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Naalala ko nung ako ay bagong Kristiyano pa lamang, natatagalan ako pag linggo. Katapos ng linggo, tapos kailan mag-aantay uli ako ng next Sunday. That time, nasa G12 pa kami, so Thursday ang naantay ko yung cell group. So medyo matagal. So ang ginawa ko, naalala ko, bago ako pumasok ng college, nag-aantay muna ako ng my mix. Meron yung top 10. So pag top 5 na, kailangan ko na umalis kasi ibig sabihin nun, mag-alas 7 na. So ang point ko is, after ng isang channel, so ano yun, 13, next nun, 12 to 13, yung kay Kibuloy. Nakikinig ako doon. And then later on, yung kinuwento ko siya sa mga ka-churchmate na na-bless ako sa ganung programa. Sabi na kay Kibuloy, ano yun eh, kulto yun eh. Hindi ko alam. Pero yung isang katotohanan na kailangan din makita sa mga infants, sa mga children, uhaw sila sa salita ng Diyos. And we were once na uhaw sa salita ng Diyos. At ganyan yung encouragement ni John sa atin, sa mga children. Kailan ka huling nauhaw sa salita ng Diyos? Tuwing linggo ka na lang ba nakakarinig sa salita ng Diyos? Dati, para bang gusto mo agad aralin, gusto mo agad basahin ang kanyang salita? Because these people is hunger and thirst for the word, tulad sa Matthew 5. And also, in their characteristic, itong mga children na ito ay they're driven also emotionally. Ito yung mga tao na kung saan, hindi, para sa Panginoon, hanggang kang mamatay. Ayan yung emotionally driven. May zeal and emotionally driven. Kaya nga may mga charismatic churches eh. They are driven emotionally. At the same time, gusto nila salita ng Diyos. But they are driven emotionally.
At the same time, ang karakteristik ng mga children, wala pa silang experience sa totoong laban ng pagiging Kristiyano. Ano ba yon? Sanctification. Waging war inside you, sabi sa Romans 7. Pakipagbaka sa kasalanan natin in our thoughts, in our deeds, in our words, mortifying and vivification, pag-vivify, pag-cultivate ng graces. And then, itong mga children, madaling ma-discourage. Pag hindi na sumama yung kanilang kaibigan sa simbahan, hindi na lang sasama kasi wala ka na dun eh. Madali sila ma-discourage. But at the same time, madali rin sila ma-encourage. Kaya nga may word na ututo pag bata eh. Kasi madali sila ma-encourage. And then, these children, marami pa silang kailangan matutunan. Marami silang kailangan matutunan. At higit sa lahat, ang mga children na ito ay natikman nila yung kabutihan ng Diyos. Kaya in-establish ni John yung forgiveness of our sins. After ni John i-address yung mga children, mga infant in faith, to encourage them, and then yung fathers, na kung saan, sabi sa verse 13 and verse 14a, synonymously, is I am writing to you, fathers, because you know Him who is from the beginning. The same word. Same words. You know Him who is from the beginning. Sino yung from the beginning? Sinabi na ni John sa verse 1 ng chapter 1. It is Christ. Kilala mo, meron kang intimacy, meron kang intimate relationship sa Panginoong Jesus. Ito yung mga fathers na kung saan na sila ay pinapakita doon ni John na sinulatan pa rin ni John, itong mga ama, itong mga fathers, kahit na sila ay fathers, isipin mo yon, kaya mo ba magbigay ng instruction sa taong alam mo naman na alam niya na yon? Pero hindi ganon ang view ni John. Ang view dito ni John, kahit ikaw ay isang ama na, ikaw ay strong in faith, ikaw ay seasoned believers, ay ikaw pa rin ay anak ng Diyos at kailangan mo pa rin ng instructions. Kailangan mo pa rin ng instruction. No child of God is beyond the needs of instruction and encouragement. Minsan we think na, hindi, malakas yung tatay ko malakas naman yan si kuya malakas naman yan si pastor. Pero he's still a child of God. Ako ay ama na, pero ako ay anak pa rin ng aking magulang. Still, even yung fathers ay anak pa rin ng Diyos. At still, kailangan pa rin nila ng instruction, ng encouragement, and in comfort. Lalo ng comfort sa mundo na ito. Hindi sila labas sa temptation. They have still their own temptation. They still fight the battle for a very, very long time. But they are develop yung grace na meron sila. And then pinakita dun sa verse 13c, because you know Him who is from the beginning. Meron silang real sense. Meron silang intimacy. Meron silang knowledge and experience sa Panginoong Jesucristo. Now, pwedeng sinulatan dito ni John yung mga totoong nakasaksi, mga eyewitness talaga ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ministeryo hanggang sa kanyang ascension, hanggang pati doon sa cross. So, possible yun. Possible yun. Na kung saan ay nasaksihan talaga nila ang Panginoong Jesucristo. In Philippians 3 verse 18, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus our Lord. For His name's sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Sino yun? Si Pablo. Si Pablo yun na kung saan is the language of Father. Na kung saan kaya kong iwanan tong lahat just to know Him, to seek Him, to be with Him, si Kristo na aking Panginoon. At ganun yung mga ama na ina-address dito ni John. Na kung saan yung spiritual father, wala silang ibang buhay kung hindi si Kristo lamang. Si Kristo lamang na kung saan they devote themselves in obedience for the glory of our Lord Jesus Christ. And then pinakita rin ito ni John na kailangan tayong makita yung responsibilidad ng isang ama. Malapit na po ako matapos. Ito pong responsibility ng ama, una, kailangan tayong makita ng responsibilidad ng ama sa loob ng simbahan na ito.
to preserve the purity of the gospel and uphold the discipline within the church. Bakit nila nalalaman yung katotohanan ng salita ng Diyos? To preserve yung gospel. They are the one who correct those who teach wrong. And ako po ay madalas na nagtuturo, may mga minsan po akong mga slightly, mga error in my understanding. Pagkat hindi ko pa naman po alam ang lahat ng bagay, nakakausap po ako ni pastor. Nako-correct po ako. And then, ayun na ba't yung makita dapat ng mga ama? They need na kung saan i-correct, i-discipline ang mga kapatid sa loob ng simbahan. At ayun yung responsibilidad ng ama. And also, another responsibilities na kailangan din makita sa isang ama is they should be an example in godly living. Example in godly living and to be the guide of young men. To be a guide of young men. Sabi sa 1 Timothy 1:2, ito yung sulat ni Pablo kay Timoteo, to Timothy, my true child in faith. Anak ba ni Pablo? Si Timoteo, biologically hindi. But he addressed Timothy as true child in faith in Philippians 2 verse 22. But you know Timothy's proven worth. So, kinokomment niya at pinuprove niya si Timothy. How as a son with a father. Ayun yung relationship nila. Father and son. He has served with me in the gospel. Si Pablo ay naging example. Si Pablo ay in-instruct niya, ginaid niya si Timoteo at ngayon si Timoteo ay nasa ministeryo na. Sabi ni Daniel Trier sa Evangelical Dictionary of Theology, tinagalog ko lamang and I quote, sa konteksto ng simbahan, ang mga nauna sa atin at nagtuturo sa atin ng pananampalataya ay tinatawag na mga ama, fathers. Kaya ang mga ministro at lalo na ang mga obispo ay tinatawag na fathers. Ipinapakita ng mga ama ang apat na pangunahing katangian: matibay na tamang doktrina, banal na pamumuhay, malawak na pagkakilala at pagkatanggap, at pang-apat, katandaan o pagiging nauna sa pananampalataya. Kaya ito yung hamon ko sa mga fathers in faith. Guard the purity of the gospel, live as a godly examples, and faithfully lead the younger generation toward Christ. May mga fathers na kung saan iniwanan na yung young men. Iniwanan yung mga young men. They secure, they know Christ, and yet they forget to lead the young generation. Iniwanan nila. And then, ginupo nila yung mga young men. Kaya may mga activities, may mga worship service na para lang sa mga young men. And tawag doon sa Bible, sa Proverbs is the fool gives the fool na kung saan counsel. Because they are people na kung saan nagsama-sama without a little o wala pa silang ganong karanasan. And maganda sa atin ay sama-sama tayong sasamba at nakikinig. Iba't ibang mga ages. Kaya inyong hamon, i-guard mo yung gospel, mamuhay ka ng example, at higit sa lahat, i-lead mo. Huwag kalimutan ang mga younger generation. And then, in-address ni Pablo sa verse 13b at 14b, yung last group ng mga mananampalataya. Young men. Itong mga kabataan o young men, they picture as strength. Those are people na kung saan ay meron pang kalakasan, malakas. In verse 13b, I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. In verse 14b, I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. In-emphasize ito ni John, yung responsibilities ng mga young men. Yung mga young men. Ibig sabihin nun, itong mga young men, they are in their prime of their life, of their Christian life. Ito yung mga young men, ito yung mga nagsisearch ng scripture like the Nobel Bereans. Na hindi sila makakatulog hanggat hindi nasasagot yung tanong nila tungkol doon. Naranasan nyo ba yon? Hindi niya kayang matulog. Nalaman ko yung suprareliabilism, tsaka infra, hindi rin ako nakatulog dati. Hindi pwede.
Hindi ako makakatulog at hindi ko nauunawaan kung ano yung nauna. Yung grasya ba ng Panginoon o yung kanyang sovereignty. Ganun, yung prime ng Christian life. Ito yung mga young men. They search the scripture. They strong in prayer. Sila yung nauuna sa mga panalangin. They labor more para sa Panginoon. Sila ay sumusugod sa street preaching, sa mission. They are strong. But yet, they are still stumble sa kanilang kasalanan. They are prone to sin. They are prone to sin. Pero sinabi ito ni John, they are strong. And the Word of God abides in them. So, ibig sabihin nito, itong by the grace of God, ay na-overcome nila yung pagiging infants, pagiging newborn. They are now as young men. Hindi na sila easy to deceive. Kapag sila ay naka-encounter na kung saan ay maling katuruan, kaya nila yung harapin at i-reject. Kapag hindi na sila prone to wonder na para bang isang words lang, isang discouragement lang ay aalis na agad. They are the one who stand up. They are the one in the front line. And then ito yung pinapakita dito. Kapag ginamit natin yung synthetic parallelism na binild up natin kanina, ito yung magiging kataga. They overcome the evil one because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the evil one. From verse 13, you overcome the evil one. Paano? And explain niya in verse 14. You are strong. Ibig sabihin nun, yung kanilang kalakasan ay hindi lang physically because they are youth. Because their strength is not also in themselves. In Psalms 84 verse 7, they go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-neglect o i-discredit na malakas naman talaga sila physically. Hindi sila yung pagtayo sa higaan, biglang tutumba. Yan, hindi sila ganon. They are strong physically. And then they're strong or their strength, hindi rin sa kanila. Makita natin yun na they are physically strong and yet yung strong nila ay hindi sa kanila, yung strength. In 2 Timothy verse 2 to 1, you then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. So mayroong kalakasan na binibigay o nanggagaling sa Panginoong Jesucristo. In Philippians 4:13, ito yung mga favorite verses ng mga nagbabasketball na out of context, I can do all things through Him who strengthens me. So si Kristo ang nagbibigay ng kalakasan. And then the next word is, the Word of God abides in you. Ibig sabihin nun, they know the Word, they know Christ, and then also they have this written Word of God. So ang pinakapunto ko lang po dito, before tayo matapos, is this. The Word of God dwelling in them, that they were strengthened and equally, so they overcome the wicked one. Si Kristo ay nasa kanila, ang salita ng Diyos ay nasa kanila, kaya nila napagtagumpayan ang kanilang mga laban sa kasamaan. In Psalms 119 verse 9, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Hayaan nyo matapos ako sa sinabi ni J.C. Ryle in Thoughts for Young Men. Let me quote him. Sabi niya, young men, it is appointed for you to die, and no matter how strong and healthy you may be now, the day of your death is perhaps very near. I see young people sick as well as the elderly. I bury youthful corpses as well as aged. I read names of persons no older than yourselves in every graveyard. I learn from the books that excepting infancy and old age, more die between 13 and 23 than at any other period of life. And yet, you live as if you were sure that presently you will never die. If you think na kung saan ikaw ay malakas ngayon, na parang hindi mo iniisip ang kinabukasan, think about such things. Yung sinabi ni J.C. Ryle. Think about eternity. Tulad ni John na kung saan biglang nag-insert ng encouragement, ng admonition after niya magbigay ng series of tests, ikaw rin ay
mag-pause, tumigil muna at pag-isipan mabuti. Pag-isipan mo mabuti yung verse 12 to 14 na sinulat ni John. Pause and think about eternity. Think about eternity. Hindi ka palaging merong bukas, sabi ni J.C. Ryle. In Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Si Satan o ang demonyo, wala siyang pakialam kung ano yung gaano kaganda yung plano mo, gaano ka banal, gaano ka religious, kung yung plano mo, kung gagawin mo pa naman yan bukas. Wala siyang pakialam dyan. Kung gagawin mo pa naman yan bukas. Pagkat ang kinabukasan ay maaaring hindi na muling magpakita pa sa iyo. In closing statement, hayaan nyo, encourage ko ang mga young men. Una, maalala mo na ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay nananampalataya, ang kanyang kapangyarihan at ang kasalanan ay hindi na nangunguna sa iyo. Si Kristo na, sabi sa Romans 6. Na yes, you may stumble, maaari kang madapa, magkasala, pero ikaw ay uling tatayo sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay nasa iyo. At pangalawa, maintain the victory by abiding in the Word. Meron ka ng salita ng Diyos, maintain it, study it. For it is through His Word that trials, temptation, and struggles are overcome. Walang ibang sandata na pwedeng gamitin sa kaaway kung hindi ang salita ng Diyos.